representante ng mga kababaihan. Ano po? Ano po yung magagawa, opinyon, ano po yung mga dapat pang gawin para maiwasan yung mga pambabastos sa mga kababaihan o sa isang grupo para lamang po maging may katawa-tawa, no? Para magising. Yun ang style nila para magising yung mga dumadalo sa isang proklamasyon or sa isang rally. Representative Arlene Brosas ng Gabriela Party List. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Hello, magandang araw po sa inyo, lalo na sa mga tagapakinig ng DZXL. Ano po ang dapat na gawin? Kung sasabihin mo lang na wag mo nang ulitin to pagbibigyan kita. I mean, ano ba yung dapat na mas mabigat na sanction sa mga candidates na nambabastos ng isang grupo, ng mga kababaihan o mga salita sa panahon po ng pangangampanya? Yes, pinakamainam dyan, Lourdes, talaga. Magkaroon ng specific sanction katulad ng disqualification, di ba? Katulad ng suspension, mga ganyan, na makikita talaga natin na merong ginawa or meron talagang parusa doon sa mga pambabastos na ginagawa sa mga kababaihan. O di kaya pagmamaliit doon sa mga marginalized na sa ating society. Kasi ang reason nila ay biro, number 2 ay para matawa yung mga nakikinig, and number 3 balat sibuyas naman na mga grupong binibiro lang pero tinatamaan. Comment niyo po, Representative Brosas. Yun po ang sinasabi namin dyan. No one has the right to harass anybody in any space. Kaya po meron din tayo in place na mga batas na siyang dapat siguro tingnan ng mabuti kung paano masasanction ang mga gumagawa nito. Whether merong eleksyon o wala. Ito kasi yung panahon na to, eleksyon at humihingi ng boto yung mga tao at ang mga kandidato. Ang nakakatakot lang dito, Lourdes, kasi in public ito ginagawa. So it would seem na okay lang or normalized lang kapag sinabing joke. Hindi siya normal diba? So dapat talagang kailangan mabigyan ng parusa yung mga gumagawa nito. Meron na tayong ginawang 3 paraan. Yung Gabriela Alliance of Filipino Women po, sumulat na sa Supreme Court. At Chief Justice in particular at sa mga justices natin. Para naman mabigyan ng kaukulang aksyon itong ginawa, particular ni Atty. Sia doon sa Pasig, kandidato ng Pasig. Kasi bagamat nagkaroon siya ng press con kinabukasan, naalala niyo naman yun. Ang tawag ko nga sa press con na yun ay apology na non-apology. Kasi parang, kunwari, nag-apologize in reaction doon sa nangyari. Pero pag sinabi mong sincere, alam niya kung ano yung ginawa niya, alam niya na mali yung mga sinabi niya, hindi ganun diba? So apparently, ang excuse ay sisihin yung nag-upload, sisihin yung kalaban sa politika, sisihin ng kung sino, i-deflect yung tunay na nangyari. So meron naman actually sa Supreme Court, sabi nga dito, ay yung Canon 2 of the CPRA or Code of Professional Responsibility and Accountability. Pwedeng gamitin yon. Yung Canon 2, Section 2 ng Supreme Court para sa pagbibigay ng sanction nangyayari kasi parang ang nakalagay dito provides that lawyers shall maintain dignified conduct and is prohibited in engaging in conduct that adversely reflects on one's fitness to practice law nor behave in scandalous manner whether in public or private life, to the discredit of the legal profession. So, ganon, NCPRA further prohibits lawyers from engaging in any gender-based harassment or discrimination. So, ito naman malinaw, na ginawa, Yan po yung at saka actually ito nakadagdag pa from using language which is abusive, intemperate, offensive or otherwise improper, oral or written, and whether made through traditional or electronic means, including
all forms or types of mass or social media. Pero so, ma'am, yun po yung laman ng letter. Pero ma'am, sandali kasi kausap namin yung COMELEC kanina, so process pa rin daw po. Halimbawa, ako minaliit ng kandidatong kalaban ko, medyo naging below the belt, magrereklamo, bibigyan siya ng show cause order, magpapaliwanag. So may proseso pa rin. Ang punto ng ating mga kababayan, wala ho bang on the spot na okay, suspended ka in 1 month or dapat ikaw mismo mahiya ka sa sarili mo, mag-resign ka? Kasi proseso, abuti na naman tayo ma'am ng siyam-siyam, baka manalo pa yan. Yun na nga po, actually, kasi walang particular din talaga na batas na mag-a-address nito. In furtherance dun sa usapin ng COMELEC, wala talaga siya. They can just look into yung letter po kasi namin tungkol naman to sa COMELEC, ano? Yung kanina kasi directed to the Supreme Court. Kasi ang tanong mo kanina, ano-anong mga pwedeng aksyon. So ginawa naman yon ng Gabriela Filipino Alliance of Women, tapos bahagi ng Gabriela Women's Party ang ginawa natin, sumulat tayo sa COMELEC. Ang problema nga ng COMELEC, siguro, they can issue a show cause order, tapos sa kanilang iimbestigahan pa. Ang tama po kayo doon, Lourdes, na hindi talaga agad-agad. So there will be a process. So it might happen na hindi talaga masanction. Ang sabi natin, maglagay ng particular sa guidelines siguro ng COMELEC na talagang ang election offense na yon ay pwede disqualification or any other sanction ang ibigay doon sa kandidato, kumakandidato. Kasi walang ganong specific ganyan. So pwede natin yun gawin. Kaya siguro yung iba. Kaya siguro yung iba, bastos talaga. Kasi ano lang naman pagpapaliwanagin lang naman ako di ba? Yun lang. Tapos election time naman, parang gano'n. You can do anything. Gano'n ang kanilang thinking di ba? Katulad din ng governor na nagsalita na diniscriminate din niya yung mga nurses. Di ba? Sabi niya, pagpangit yung mga nurses, grabe, di ba? Parang gano'n na yung kalidad ng culture na meron tayo. Na we demean people, tapos sabihin natin joke lang yon. Hindi pwede yun. Hindi ganun talaga. Uubra yun. Ganun talaga po kung may pinagmanahan, Representative Rosas. Precisely. Oo. Kaya ang habol namin dito sa usapin ng election offense, no? Kasi nag-cite naman kami sa sa COMELEC ng election offense. Ang sabi natin dito, syempre, dahil ang Philippine Constitution ay public office and it is a public trust, di dapat yung mga misogynistic talaga, derogatory na mga salita ay hindi dapat pinapayagan, hindi nino-normalize at hindi no-objectify, lalong-lalo na ang mga kababaihan. Sabi natin, siguro i-consider na election offense under Section 261, Article 22 ng Omnibus Election Code, no? Yung mga remarks, no, na sinabi ni Attorney Sia. Kasi pakinggan niyo po, hindi nagsalita siya sa mga tao, tapos sa mga solo parents, tapos ang sinabi niya, kung pwedeng sumiping sa kanya. Yung mga single mom. Parang ganun. Hindi lang niya dinimin yung mga solo parents natin, mga single parents natin, na para bang sila ay sex starved, di ba? Parang ganun na, sige, pwede silang kasi mga hindi naman sila nakikipag-sex. Parang ganun yung dinimin na sila ng ganun. Tapos at the same time, parang dahil kampanya siya and you are getting the votes of people, hindi ba parang, di ba, unethical yun? Pero, ma'am, hindi ba sapat? In exchange. Hindi ba sapat na siya sinuspindi ng kanyang partido, ng kanyang grupo, 3 days? No, kasi nga, sabi nga natin, apology, non-apology. Kasi hindi naman niya naintindihan kung anong ginawa niya at uulitin niya yon. Uulitin niya at uulitin yon sa ibang mga paraan. Like for example, we've also heard na noong March 28, 2025, sinabi niya, allegedly, addressed to the crowd, meron din siyang sinabi na, hawak lang ng maigi sa mga panty, baka malaglag. So, mga ganong remarks. So, ginagawa talaga niya yon. Okay. Kaya po, dapat talaga investigahan ng mabuti ng
COMELEC itong pangyayari na ito. Actually, we commend COMELEC kasi ang bilis nga nila eh. Nauna talaga silang magsabi, nagsalita si Chairman Garcia agad dito. Sana ganun din sa usapin ng red tagging kasi kami nagkakaproblema kami dun sa maraming mga red tagging cases eh, no. Sana ganun di kabilis. But anyway, we commend yung usapin na ito na sinabi ka agad na kailangan tingnan at nagpalabas agad yung task force nila ng show cause order. So, yun yung natin. Yun nga ma'am yung punto, di ba? So, papadala na show cause order, magpapaliwanag, quits na lang. Ang gusto natin sana for a while, may masampula na bastos ka, hindi ka na pwedeng kumandidato, baba ka na, maghanap na ng ibang kandidato. Totoo po yan. Gusto natin talaga masampulan at maganda talaga itong panahon na ito, no? At saka kasi actually hindi lang ngayon eh. Kahit naalala ko noong 2015, just before po ako naging congressista 2016, naalala niyo yon? Yung mga Chichipeko yon? Naalala ko yung nagla-lap dance yung mga babae. Kumuha ng isang girl group. Oo. Yeah. Yan mga ganyan po. Yan yung sinasabi namin na kailangan magkaroon talaga ng specific na legislation para ma-disqualify yung mga ganon. Pero naging senador siya, di ba? Ganun na nga. Naging senador pa siya. Problema sa atin. Ayun nga. Tama ma'am, di ba yun ang problema? O may mga ganitong problema, may mga ganitong kabastusan, parang dumadaan na kasi nananalo pa, tuloy-tuloy pa rin sa eleksyon. Yeah. Oo. Inaaral po natin ngayon na makapag-file ng House Bill na an act including misogynistic and discriminatory remarks and acts in the grounds for disqualification of candidates in local and national elections. I-amend po natin yung section 68 and 291, 261 of the Omnibus Election Code of the Philippines. Kasi wala talaga siya sa Omnibus Election Code. Pwede siya, halimbawa, sa Bawal Bastos Law. Pwede siya sa Magna Carta of Women. Pwede siya, isa-cite mo sa mga ganon. Which is hindi particular doon sa election related. So, eto, maganda po, inaaral natin. So, probably tomorrow, siguro, maiano na natin ito. Mailabas na natin ito. Sana, yung ating legislation na gustong ipasa. So, this probably po, Lourdes, magagamit din natin to sa mga susunod na panahon bilang batayan para magpa-disqualify talaga ng mga kumakandidato na bastos sa ating bayan. May pagkukulang ba sa COMELEC na hindi po nakapaglatag ng guidelines talaga sa tingin niyo po bago yung paghahain ng Certificate of Candidacy na ito yung mga guidelines natin? Bawal ang bastos, bawal ang name at red tagging, ganito ganon. Baka kulang lang, kulang siguro sa mga particular na mga prohibited acts na mga ganon, na very particular. Tutulungan po natin na sila, kaya na makapag-post sila ng ganitong mga kinakailangan ng mga provisions, no? Kasi wala talaga doon sa natin, kaya kailangan natin ayusin. Kaya kailangan natin magkaroon ng batas. Representative Arlene Brosas, maraming salamat ma'am. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat Lourdes. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig.